Good afternoon para sa mga taga-Pilipinas o narito sa Pilipinas. Good evening, good morning para sa ibang bansa. Ang pupuntuhan ko ngayon ay patungkol sa mga issue ni Maharlika na yung patungkol sa pabahay. Narinig ko yun mismo sa tainga ko, narinig yung nagsalita nun at nag-utos. Mamaya ko ipapaliwanag yun. Yung mga saan pa nagsimula ang galit ni Maharlika sa mga Marcoses, na kung saan ay sinuportahan niya si Marcos. Yung galit ni Maharlika kay First Lady, matindi ang galit niya. Hindi ko maisip, ma-analyze kung gaano ka lalim ng kanyang galit kay First Lady. May solusyon pa kaya yun? May solusyon pa kaya? Siguro maaaring wala na. Maaaring wala na. Pero siguro pag magbago ang administrasyon, medyo magbago na naman ang kanyang galit sa gobyerno. Pero bago ang lahat niyan ay magba-vlogs muna ako. Mayroon ako kasi ipaupahan na bahay. May tumatawag. Tumatawag sa akin. I-vlog ko muna. May tumatawag sa akin. So, patuloy ko. Mayroon lang ako isisingit na advertise. Mayroon kasi akong paupahan na bahay. Ito yung forma ng bahay. Yan. Nakita nyo. So, yan. Okay. Layo ko. So, yan ang paupahan ko. Then, mayroon siyang, ito yung paradahan. Mayroong tindahan. So, Marcos Highway, Marcos Highway. Okay. Yan muna isingit ko, paupahan. So, yan. I-advertise ko muna ang isa kong paupahan. May paradahan. Okay, sa loob. Tindahan. Medyo madilim at wala pang ilaw. Medyo madilim. Ito yung loob ng tindahan. Ito yung 2 kwarto. Okay. 2 kwarto. Malaki yung kwarto niya. Hindi pa naayos. So, ito yung kwarto. Ang CR. Malaki ang CR. Vlogs. Singit ko lang ha. Okay. Mayroong pispan. Baka akala nyo may secret pispan. Okay. Pispan. Yan. Secret pispan. Ang tubig niya yan ay bukal yan. Bukal. Kusang may tubig yan. So, ito yung CR. Ito yung kusina. Kusina.
hindi pa nataayos yung mga tawag ito, mga kabinet. Yan, lalagyan dyan. So, another kwarto. Medyo magulo pa rin. Hindi pa natapos lahat ang kisame. Okay. So, paakyat. Paakyat. First floor pa lang ito. Okay, first floor. Paakyat. Pwede buksan yan. Pataas. So, ito yung second floor. So, highway. Infanta Marikina Road. Panyan na proposal 12 lanes, 66 lanes. Sa ngayon, 33 pa lang. Tapos ito. Maluwang yan, oh. So, hindi pa naayos. Ito yung tanawid. Pasibol ng fan. Palubog ng araw. So, yan yung paupahan ko. Okay. Yung tinutukoy na sinasabi ni Marlica na nagkolekta ng maraming pera para raw ipatayo ng mga pabahay. Sabi ni Marlica, wala pa nga umabot ng 10,000 sa dami na nakolekta ng pera. Totoo yan, kasi nung mga 6 months pa lang ang administration, mayroon ng instruction sa custom na magkolekta tayo ng maraming pera para magpabahay tayo. Pero parang hindi naman yun ang objective. Kasi may narinig rin ako na pinaplano nila na si Sandro, hindi ko malaman kung maging target nila maging Senate President o Vice President. Parang ganon. Kaya pinaghahanda ng pera. So, simula pa lang, mga personal na interest na pumapasok. Pero yan, ay narinig ko yan, ang alam ko dyan, ang utak talaga dyan, si First Lady. Kasi nga yung alitan nila ni Maharlika, matindi ang galit. Bakit matindi ang galit? Dahil itong si First Lady, hindi ko maintindihan kung talaga hindi niya lang nakokontrol ang sarili niya o katangahan niya. Bakit katangahan? Bilang isang First Lady na, maging pino na ang mga kilos mo, aksyon. Hindi ka na ordinaryong asawa na kung nagagawa mo nung senador si Marcos Jr., okay lang yun, hindi ka anong pansinin yun eh. Pero national leader ka na eh, ang national leader ng asawa mo eh. Ang lahat ng kilos, pati pagtulog mo, may chismis, may marites, hindi ka nag-iingat eh. O talagang ugali mo. Okay, may tumatawag. So, yun. Basta ang sinasabi ko ay matindi ang galit ni Marlica at saka lahat yung information na lumalabas sa kanya. May katotohanan yun. Doon na lang sa pabahay na nangungulikta ng pera. Tayo nga ko mismo narinig yan at kinikwento sa amin na ganun ang mga plano. So, ang tanong ko ngayon, ibig sabihin niya, maraming galit kay First Lady sa loob ng Malacanang kasi maraming nakukuhang information. Ito sana ang ika-counter ni Bongbong Marcos o ni First Lady. Huwag na kay First Lady kasi gano'n na talaga yun siya eh. Walang iya na siya eh. Dapat,
Kung wala man advisor, si Presidente Marcos mismo ang mag-isip. Pag-aralan nila, alisin nila ang tao dyan sa Malacanang para wala makuha ang information si Maharlika. Ganun lang solusyon eh. Ito yung kinagagalit namin. Pangulo ka, ang dami ng batiko sa iyo, mga ordinaryo at mga classified information. Hindi mo man lang sinasagot. Kaya lumalabas na tanga ka, inutil ka, incompetent ka. Baka sabihin naman ninyo, masyado naman tayong mapagsalita. Hindi, Pangulo na kasi siya. Hindi na pwedeng paisi-isi ka dyan. Pangulo ka na eh. Ikaw ang ikaw yung sinasandigan ng taong bayan. Kaya napakahirap talaga maging Pangulo ng Pilipinas. So much for that. Saka ko na patuloy kasi marami nang tumawag sa akin habang nagwa-vlogs. Thank you.